Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan at para sa inyong lahat po, dasal ko ang inyong tagumpay ngayong Year of the Fire Horse. At dasal ko rin po ang magandang kalusugan para sa bawat isa sa atin, kasama na ang mga mahal natin sa buhay. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin at yung mga inspiring post naman din natin sa Facebook page po natin. So, bisitahin nyo yung dalawang account natin sa YouTube and sa Facebook page po natin. Sa vlog natin ngayon, ang topic natin ay pag-uusapan natin, ibabahagi ko sa inyo ang mga masaswerteng halaman na pwede nating ilagay sa harap ng ating mga tahanan na magdadala ng swerte para sa inyong buhay at pangkabuhayan. Ang mga halaman kasi po ay nagdadala ng magandang kulay, magandang texture at yung natural na ganda nito sa bawat lugar na paglalagyan natin ng buhay at magandang halaman. Hindi lamang maganda ito batay sa feng shui, but nagdadala rin ito ng magandang at maaliwalas na hangin, magandang quality ng hangin na pinapapasok nito sa ating tahanan. Karagdagan pa nito, sinusuportahan nito ang magandang pagdaloy ng chi energy or the chi force sa loob ng ating tahanan. Kaya naman, ang paglalagay ng magaganda na masaswerteng halaman na ito ay humihikayat na mabalanse at maging harmonious ang ating buhay at mga ma-achieve natin ang ating mga personal goals. Plants in feng shui works in different way. Na-mention ko na kanina, ito'y tumutulong para mas ma-activate yung chi energy. So, healthy plants, malulusog, magagandang halaman, ay source or pinagkukunan ng positive chi energy or the life force energy. Magaganda rin po ito that ito yung mga halaman. Ang mga halaman ang unang nagwe-welcome sa mga bisita o darating sa ating tahanan. And this will act also as our protection from negative energy bago makapasok sa ating tahanan. Ang mga halaman ay nagre-represent ng wood element. Sa 5 feng shui element natin, mas maganda, mababalansin natin. Siyempre, yung mga pailaw natin sa harap ng ating tahanan, that's the fire element. 'Di ba? Yung doorknob natin, yung mga door hinges natin, that's metal element. So, pag maglagay tayo ng halaman, that's the wood element. So, kadalasan, ang paglalagay ng halaman sa ating main door ay tumutulong for the wood element na magkaroon ang ating tahanan, kasi the presence of the wood element ay tumutulong to have growth or paglago at kagalingan ng mga taong nakatira dyan sa ating tahanan. Ang main door po kasi natin ay napakahalaga. It is one of the most important area sa ating tahanan na kinakailangan ma-activate natin ang chi energy batay sa feng shui. We have to consider that our front door is ang bunganga. That's the mouth of the chi energy sa feng shui. Ibig sabihin, dito pumapasok sa ating tahanan ang mga oportunidad na dala ng chi energy. So, our front door ay nagre-represent or our front door also represents the face, ang mukha ng ating pamilya sa buong mundo. Ideally po, ang front door should be set up para i-welcome at i-invite ang positive at good energy sa ating tahanan. A strong front door, ang isang matatag na front door, walang sira, maayos ang pintura, maayos ang pagkakabit nito, pagkakalagay nito, will add strength sa buhay natin. Kaya naman, bago pa mag February 4,
Kung kailangan, today is January 30. Kung makakaya ninyo na i-repair, retouch, repaint yung main door ninyo or replace. Kung kinakailangan i-replace, gawin nyo na bago pa umapak ang February 4 para masigurado natin that we have a strong facade. We have a strong face of our family. We have a strong main door. Ngayon, iisa-isahin ko po ang mga masuswerteng halaman na magandang ilagay sa main door natin na magkapareha. Dalawa, nakikita nyo sa picture, sa diagram natin, dalawa magkatabi will really be a help, okay? Para mas invite natin yung good energy. Iwasan nyo po maglagay ng mga halaman sa harapan ninyo, ha? Kadalasan may mga tahanan dito na naglalagay ng mga roses, bougainvilleas. Hindi po ito maganda, although maganda ang bulaklak nito. But because of the tinik-tinik nito, the thorns, it's not good in feng shui. The thorns are not good in feng shui kasi pinuputol nito, or yung mga halaman na may mga spikes, may mga sungay-sungay, pinuputol o kinakat nito yung good chi na sana ay dadaloy ng maayos papasok sa ating tahanan. Nandito po ang hindi ko lamang ito personal favorite, but this based on our gabay sa feng shui, ito po yung magagandang halaman, masuswerteng halaman na pwede nyong ilagay ngayong 2026 dyan sa harapan ng inyong pintuan. Nasa listahan natin, nakikita nyo ngayon sa screen natin ay ang Areca Palm. Will bring napakasaganang enerhiya, chi energy sa loob ng inyong tahanan. Ito'y magandang halaman, maswerteng halaman para ma-activate yung stagnant energy dyan sa labas or main door natin. Depende kung saan ka nakatira, you can have this one even dun mismo sa may gate nyo. Kung may gate kayo, mas maganda dun mismo sa may gate ninyo. Kung wala naman kayong gate, dyan mismo, bago makapasok sa main door ninyo, ay maglagay kayo ng 2 pirasong Areca Palm. Ang halaman po na ito, ang halaman na ito ay 50% nag-i-enjoy sa init ng araw, pero hindi pwedeng masyadong bilad na bilad. Medyo may shade ito. So, ibig sabihin, in 8 hours na nandyan si Haring Araw, at least 4 hours lang siya na-expose sa init ng araw. And then the rest of the day ay dapat nasa lilim siya, yung nasa shady part na siya. So, make sure po na you have your canopy. Kadalasan ng harap ng ating tahanan may canopy tayo para yung pag umuulan, hindi pumapasok agad yung tubig sa main door natin, di ba? So, maganda na nasa shady part siya ng inyong canopy. Pag nakikita nyo po, para manatiling maganda at malusog ang inyong Areca Palm, pag napapansin ninyo o kung sino man na makakakita sa inyo na nadadry na, wala nang tubig yung kanyang soil, yung kanyang lupa, nakikita nyo yung from black nagiging grayish na, ibig sabihin kulang na siya sa tubig at nag-yellowish na yung ibang portion ng dahon, make sure that you water the plants. Definitely twice a day, 1 in the morning and 1 in the afternoon. Mas mainam po kung malaki ang inyong tahanan, your Areca Palm would reach 7 feet tall and above. Mas magandang ganon. Pero kung mas maliit-liit ang inyong tahanan, nasa row houses ka, okay lang po yung Areca Palm na 7 feet below. Sunod sa listahan natin ay itong Monstera, o in scientific name, Monstera deliciosa. Ang Monstera po, kung titingnan ninyo, ay parang hugis puso siya. Ito'y maganda to invite more love, more na pag-ibig, more kindness, more kabaitan sa ating tahanan at sa ating buhay. Itong klase ng halaman na ito ay madaling alagaan, lalong-lalo na on any circumstances or any condition. Kailangan nyo po na may initan ito pero hindi masyadong exposed for 8 hours sa init ng araw. Kailangan din po na medyo hindi masyadong basa ang tubig nito or else madali itong malanta, madali itong malata or masira pag masyado or always basa yung lupa nito. So, mas mainam po, most probably, you can water this plant twice or at least once a day. At
Depending on how big is your house, kasi tumatangkad po ang mga monstera from 10 to 15 feet tall at yumayabong ito into 8 feet wide. So, kinakailangan nyo po, kung gusto nyo itong lumaki itong monstera, ilagay nyo po ito, i-replant nyo sa bigger pot para maging healthy at maging malaki po ito. Another maswerteng halaman na pwede nating ilagay sa ating main entrance ay ang fiddle leaf fig or Ficus lyrata. Ito po yung klase ng halaman na nakikita nyo sa harapan po ninyo. I don't know kung meron kayo nito, but ang fiddle leaf ay isang magandang klaseng halaman. In fact, popular ito sa mga mayayaman at medyo may kaya ng mga pamilya. Meron silang ganitong halaman. Makikita at mapapansin ninyo na straight tuwid ito kung lumaki o lumago. Medyo malalapad, may kalaparan yung kanyang mga dahon. Kung lumalaki ito, hindi masyadong crowded. They can grow into a tall na mga flower pot. This will be a good choice, lalong-lalo na kung yung entryway ninyo o yung pasukan ninyo hindi ganon kalaki, hindi ganon kalawak. May paalala po ako sa inyo, hindi ganon kadali alagaan po at hindi ganon kadali mag-grow ng fiddle leaf. But sa kalaunan, kung maaalagaan nyo naman ito, this will actually be a good at maswerteng halaman sa inyong mga main entrance. It is a powerful plant po to cultivate compassion and kindness sa ating mga tahanan at sa bawat taong nakatira po sa ating tahanan. Ito naman, nabubuhay ito ng masaya at malusog kung talagang bilad na bilad ito sa araw. Bright at direktang nasisikatan ng araw. Kailangan niyo pong diligan ito, water this type of plant twice a day para talagang hindi siya masira at hindi siya madaling mamatay. At siguro ko, you can have as tall as 10 feet dyan sa main entrance ninyo. Mas maganda kung mas tall pa, mas better. Lalong-lalo na if your house has 2 to 3 story na palapag. Pero kung single story lang ng inyong tahanan, 10 to 12 feet will do. Maganda yun na yun. Proportion na yun sa inyong main entrance. Another plant na pwede nating ilagay sa main entrance natin ay ang mga photos. Madali rin po itong alagaan ang mga photos Madali itong lumago. Kung gusto nyong ma-uplift yung entryway natin, pero hindi ka confident, wala kang green thumb ika nga, ang photos ang pinaka-safe po. Kasi itong halaman na ito is very forgiving. They are ideal talaga sila sa mga nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng mga halaman. Maganda rin po ito because yung grown niya para siyang buhok, okay? Tumatangkad dito, okay? They are a great candidate sa main entrance natin. If plano nyo po if plano ninyo yung halaman dyan sa harapan ng inyong tahanan ay yung hanging plant, you can have the photos. Kung ayaw nyo yung potted kasi kukulangan kayo ng space and you wanted it hanging, ito po yung option po. You can have the photos. Ang mga photos po ay malusog kung nilalagay natin na naaarawan sila, but partially shaded, kaya maganda at mainam sila na nasa harap ng ating tahanan, yung kung saan may may lilim, may shade ng konti from our roof, okay? So, maganda rin po, masaya. Itong klaseng halaman ay lumalago even ibababad mo lang sila sa tubig. Kaya kung itatanim nyo po ito sila directly to the soil, make sure po that you water them frequently, like twice a day. Kinakailangan abundant sila ng water. In fact, hahaba ito They will grow as long as 10 meters. Para sa mga gustong
may hanging plant, ito yung mainam on your entryway or sa harap ng inyong tahanan. You can put as many as photos ng mga hanging photos, pero prioritize po dyan po sa main door ninyo, dalawang hanging photos, kasi you can actually put on every window ng inyong tahanan may hanging photos. Maganda din po. Another is the peace lily. Bihira lang ako makakita nito kasi medyo may pricey din po ito, okay? This is a striking plant kasi may bulaklak ito at kulay puti po ito. It's a beautiful round white flower ang pinoproduce nito, okay? So, this is a super inviting ng good energy at nagpo-provide po ito ng magandang hitsura, nagiging alive yung main entrance natin. So, sa pag-aalaga natin ng ganitong halaman, 50% dapat maaarawan but not too much bright from the sun or else masisira yung mga dahon nito. Kinakailangan natin tong diligan din po twice a day, one in the morning and one in the afternoon. Pero hindi masyadong always dapat to nabababad sa tubig. Lumalaki ito up until 1 to 4 feet. At dumarami ito. Ang dahon nito nag-overflow. So maganda yung ganitong klaseng halaman. Ang sunod na halaman po na ibibigay ko po sa inyo ay ang mga snake plant. Tuwid sila kung nag-grow, okay? Tuwid sila if they grow abundantly, pa-straight sila, going up. Ibig sabihin that it brings progress at pag-angat sa buhay natin. So, mainam din po kung narrow, makitid, hindi ganon kalawak ang inyong spasyo sa main door ninyo. I would suggest snake plant ang itatanim ninyo dyan o ilalagay ninyo sa main entrance ninyo. Kung kayo yung klase na busy yung life ninyo, marami kayong pinagkakaabalahan at wala kayong time really in a whole week, bihira lang kayo makakapagbigay ng oras sa pag-aalaga ng mga halaman kasi itong snake plant na ito will survive kahit sa matinding init o di naman kaya kahit sa tag-ulan. So, I would suggest ito yung klaseng plant ang ilagay ninyo. So, it grows up to 3 feet tall depending sa klase ng species meron tayo. Iba-iba kasi yung species ng snake plant. May snake plant na pabilog, may snake plant na puti yung mga kulay, yung combination ng kulay niya, but kadalasan itong may kulay ginto. Another na plant na pwede nating ilagay sa main entrance natin ay ang weeping fig tree. Although hindi ito very common to us, but kadalasan din po nakikita natin itong sa mga mayayaman na mga tahanan. Nakikita ko sa mga neighborhood in the subdivision, yung pang mayaman na subdivision, itong weeping fig. O yung klaseng halaman na ito ay pwede nyong alagaan na maiinitan sila ng araw, but not too much po ha, sakto-sakto lang. And kailangan lang natin na i-maintain na yung kanyang lupa na pinagkataniman nito, the pot is always moist. Tumatangkad ito up to 6 feet tall, pero I think hindi ito namumulaklak. I'm not pretty sure kasi wala pa akong nakitang weeping fig tree na namulaklak. Gusto nyo namang maliit pa sa mga na-mention ko kanina na mga halaman, mas maliit pa sa photos, kasi talagang maliit lang, nasa boarding house lang kayo, apartment or condo unit lang kayo, sa main entrance niyo pwede nyong ilagay yung jade plant. So, pwedeng hanging, pwedeng nakapat, o pwede naman nakadikit sa wall ng inyo, sa both side ng door ninyo, on the wall siya nakadikit, the jade plant. Ang jade plant kasi is sumisimbolo ng money or pera. So, para hindi overwhelming sa main entrance ninyo, dahil konti lang yung space ninyo, nasa apartment lang kayo o boarding house, o di naman kaya studio type na condo unit, you can place a jade plant. Kaya kailangan nyo lang po ito na ililipat from time to time
Kasi kailangan din po nito na maarawan at kinakailangan din po na mababasa nito from time to time yung kanyang soil o yung kanyang lupa. Mabasa-basa para mas maging kulay green, mas maging matingkad ang kanyang pagiging kulay berde at mas makintab ito. Hindi ito masyadong lumalaki kung hindi ilalagay sa malaking pot. I had a jade plant dito, talagang hindi siya ganun tumatangkad. Dumarami siya. So, pag dumarami ito, just replant lang. Ibawasan nyo lang para hindi too much crowded yung isang pot niya. I-replant nyo lang sa iba pang pots na available na meron kayo. And sunod, of course, the very common that we have at mabiling-mabili during the Chinese New Year ay ang Pachera aquatica or the money tree or the money plant. From the name itself, money, pera. So, mainam din ang ganitong klaseng halaman na ilalagay natin sa main entrance natin. So, partially direct to the sun at then for a number of hours dapat nasa lilim na siya, hindi na siya nakabilad sa init ng araw. So, kinakailangan din po i-maintain natin na medyo mabasa-basa or mamasa-masa yung lupa na pinagkakalagyan o pinagkakataniman nito. Tumatangkad ito up to 8 feet tall. Kaso nga lang, medyo sensitive po itong halaman na ito. At mahirap din po ito alagaan. Sa mga nagbabalak na magregalo po, a money plant will be a very good na pangregalo po, lalong-lalo na for housewarming. Yung anak mo o kamag-anak mo na magpapablessing ng bagong bahay, maganda na magre-regalo kayo nito sa kanila o di naman kaya sa mga taong magbubukas ng negosyo at wala kayong maisip na bitbitin o dadalhin, a money tree will really be appropriate para tulungan sila na mas lumago ang kanilang buhay, negosyo o pamumuhay nila. Although hindi ito common sa Pilipinas, but alam niyo yung kiat-kiat, okay, or yung maliliit na orange or the calomindin tree or the citrus calomindin ay isang maswerteng halaman na pwede nating ilagay sa harap ng ating tahanan. Siguro depending on our climate kasi kailangan nito na always moist eh. So yung mga tao na nasa Tagaytay, nasa Baguio, siguro mabubuhay ito sa inyo o di naman kaya yung nasa Bukidnon. Ito yung mga areas na malamig yung klima palagi whole year round. Okay? So, lucky plant po ito kasi orange po. Maliliit lang na version na orange yung nagiging bunga nito. So, by placing this type of plant sa inyong main entrance, pinopromote nito ang swerte na papasok sa buhay ninyo. Ito naman, na Boston Fern, kadalasan nakikita ko lang ito sa mga bukid-bukid. Yung mga malalayong bahagi, yung mga liblib na mga sulok-sulok na mga bukid na talaga at makikita nyong masukal na ng mga lugar. Ito yung nakikita ko. At just for the research that I made, sabi ko, ay, maganda pala to ha. Because Boston Fern, sword fern, tawag ng iba nito is sword fern, is ideal na pwede nating ilagay sa ating main entrance kasi tumutulong ito na dumami yung oportunidad sa atin. Tulad ng dahon niya, marami. At kung yumabong ito, marami din. Yung stem niya, marami. Yung dahon niya per stem, marami rin. So, if you wanted na maging marami yung opportunities and good news, a Boston Fern or a sword fern is also a good plant dyan sa main entrance ninyo. Kaya kailangan lang na partial lang yung init ng araw. Hindi ito pwedeng ilagay direct to the init ng araw or else mamamatay ito at kinakailangan moist palagi itong halaman na ito. And last and final thing sa ating listahan ay ang mga orchids. But of course, orchids, one consideration sa maglalagay ng orchids sa main entrance natin, kailangan nito na inaalagaan. Kasi madaling magtampo yung mga orchids para sa mga plantito-plantita dyan. Alam ninyo na hindi biro alagaan yung mga orchids. In fact, yung may mga orchids, pag nagtatampo, hindi namumulaklak. Andyan sila, hindi sila nag-yellow, hindi sila nalalata, pero hindi sila namumulaklak. Ibig sabihin niya, nagtatampo, kulang ng alaga. Although,
mahirap alagaan, but for those na may green thumb, ang orchid kasi ay nagdadala ng pag-ibig sa tahanan natin, pag-ibig at magandang relasyon sa mga tao sa ating paligid, including partnership, lalong-lalo na sa negosyo, and growth of our career. So, kinakailangan na iinitan yung mga orchids natin, pero hindi ibig sabihin na talagang bilad na bilad sa init ng araw, okay? May mga specific na pagkakalagay ng orchids. Mayroong iba dinidikit sa kahoy, pinadidikit sa wall, yung iba naman nasa paso, yung iba naman nakahang. So, it's up to you po. But again, I would suggest na para lang sa may mga green thumb at you wanted to invest really a very good na orchids, pwede po ito sa main entrance ninyo. Nasa screen nyo po yung mga bata sa Tribo Iskaya na binigyan natin ng mga school supplies noong 2 years ago sa notebook mo kinabukasan ko. Kasama na rin yung mga bata 2 years ago sa Yolanda Village sa Tacloban City. Noong Kapaskuhan ay namigay din po tayo ng aguinaldo, maliit na kapamaraanan para lang maibsan ang kanilang pighati na nararanasan kasi Pasko na nasa hospital sila. 40 o 40 bata ang nabigyan natin ng aguinaldo. Ngayon ay magpapatuloy tayo. Nakaraang taon nakapamigay tayo ng 350 school bags. Ngayon tatargetin natin to have it at 400. Sa tulong po ninyo ay magiging posible po yan. If you wanted to donate po at makiisa, makibahagi sa pagkakawang gawa, nasa screen nyo po ang RCBC Peso account natin, ang BPI Peso account natin at ang GCash account natin.